Magandang gabi. Dito na naman tayo. Binobuking na naman ni Senator Raffy Tulfo ang shabu na pinalusot sa custom. At saka galit na galit si Raffy Tulfo dahil matagal na daw yan na mga modus ng mga consignee dahil laging nanghuhuli daw kunyari ang mga custom pero wala namang nahuhuli na smuggler. Wala namang nahuhuli kung sino ang may-ari ng shabu or kung ano man yung pinapalusot nila doon. Pakinggan nyo dito. Matagal na talaga itong gawain din noon pa ng custom. Pahuli-huli. Wala naman silang nahuhuli. Inamin mismo dyan ng commissioner na wala silang nakulong. Wala silang nakulong. Pakinggan nyo dito. Sila ng control delivery and naturo po doon sa isang warehouse sa Pampanga. Excellent job. And tanong ko lang po, identified na ho ba yung consignee? Consignee. Morning, Mr. Chair. Deputy Commissioner Joey Maxoy, Deputy Commissioner for Intelligence, Bureau of Customs. Sir, the consignee is a one-time consignee. One-time consignee. Yes, Okay. sir. And his name or her name? It's Wala. the name, sir, is Locar. When we Local? Locar, sir, Locar. Locar. Yes, sir. And Grabe. who's Locar? The L-O-W-C-A-R? LOCER, sir. Okay. At sino po yung mga nasa likod ng Locar? Ano yung mga personality? Sir, this operation was a combined operation between the National Bureau of Investigation. Yes, sir. Ang tanong ko lang po, sino po nagmamayari ng Locar? Sir, it is still on the process of investigation by the NBI. Puro investigation. Pero sa ngayon, siyempre may pangalan po kayo. Anong pangalan po yung nakalista doon sa Locar bilang mga may-ari? Sir, actually, there is an ongoing operation, sir. I will reveal it to you personally, sir, if you are allowed. No, ako, unahan na kita. Wala kayong mahuli. Wala Kasi kayong po, mahuli, tama? Yung nakapangalan dyan sa Locar, yan po yung mga taong hindi nyo na po makikita magpakailanman. Karamihan po sa mga consignee, mga may-ari, kung hindi kasambahay, driver, tambay, o dili kaya mga patay na binuhay. And you guys in customs knows that. You know that. Yes. And yet nakakalusot. Bakit hindi nyo binibet na mabuti ang mga consignee na nag-apply dyan? Di ba dapat pag nag-apply ng consignee ang isang negosyante, he will apply or she will apply as a consignee. Di ba merong thorough vetting ang ginagawa? Pero hindi nyo po ginagawa. Paano pong klaseng vetting ang ginagawa nyo po pala? Maumpisa natin. Yan. Halimbawa, si Mario, mag-apply siya bilang consignee. Ano po yung proseso? Sir, there is a verification process conducted by the Customs Intelligence Investigation Service. What kind of verification halimbawa? Sir, the addresses, the legality of the documents, and all other, sir, with the background check of all the information. Very good. Yes, sir. Now, kung si Juan, mag-apply siya bilang consignee at sasabihin niya, magpaparating siya ng mga kargamento o high-valued goods. Bawa. Tulad nitong si Loca, sabi mo, bago lang. Di ba? Okay. Now, si Juan mag-a-apply bilang consignee na magpaparating ng high-value goods. Anong klaseng betting ang ginagawa niyo po? Sir, there is an existing office within the Bureau, under... Kaya nga po, anong ang klaseng betting? Ang tanong ko. Sir, there is... Bidding. Siyempre mag-uumpisa, verification, papakita ng ID. Tama? Pasikot-sikot ng Tapos, sagot. papakita ng, ano pa, sa ID. Sir, there are required documents to be submitted, sir, Like? to an importer. Like, The business permit, sir. business The permit, address, the ability, sir. the ability. Okay, sige. Doon sa the ability, anong mga dokumentong hinahanap nyo to prove that he has the ability to ship ng mga kargamento na, like I mentioned, high-valued goods?
Of course, sir, the financial capacity is one. Okay. The like specific what? address, sir, of the importer. Okay lang yung specific address. Paano nga po? Anong klase mga dokumentong hinahanap nyo na siya talaga ay may kakayahan na mag-import ng mga high-valued goods o ng mga kargamento na lang? Ano po mga requirements? Turuan na kita, bank accounts, right? Yes, sir. Of course, yung bank accounts, madali naman po yung pupunduhan. Now, sa income tax, nagre-require kayo? Ay, hindi makasagot. Wala ka bang alam dyan? Tax return to prove na, o nga, meron nga siyang 10 million. Kaya Kasi nga. sa requirement yun, di ba? Meron nga siyang 10 million pesos sa bank account niya na for all we know, ipinondohan lang last week. Okay? Pustahan tayo dito sa local, kapupondo lang ng bank account nito kung magkano requirements na pera. Pero ang gusto ko malaman, kung yung bang mga may-ari ng mga consignee, kung meron ba silang ipinapakita sa inyo ng mga tax returns for the past 5 years to show na yung 10 million na pinanggagalingan niya ay legit dahil taxpayer sila at minegosyo sila. Minegosyo sila at taxpayer sila. Now, ang tanong ko, meron ba ganun kayong ginagawa na dapat i-require nyo ang lahat ng consignee na mag-submit at least 5 years of tax return from the BIR to show na talagang hindi sila house show at meron silang capability na magparating ng mga kargamento at hindi sila illegal. Sir, for information, income tax return is a requirement. Hanggang ilang taon? Kasi sir, yung pagpipresenta, ako po ipupusta, papaputol ko ng mga daliri ko ngayon, hanggang 1 taon lang hinihingi nyo. Hindi kayo humingi hanggang 5 years. Kasi 1 taon lang hinihingi niya income tax return, nagagawa ng paraan yan, kung may mga taga-BIR dito, kasabot ng mga taga-BIR, nakakalusot. Yun. Kaya ang tanong ko, meron ba kayong 5 taon na income tax return i-require sa mga consignee, pati yung mga nag-open ng mga brokerage? At yan ay BIR, kan talagang totoo, legit, yung mga income tax return na sinasubmit ng mga aplikante para magkaroon ng consignment. Para maging consignee. Dahil kapag sinabi mo, oh, I need those lists and give it to us. At gusto ko manumpa ka muna bago mo ibigay sa aming listahan. Sir, you only allow 1 year submission, sir. Exactly. Correct, si Rafi. Why not po. 5 years? Hindi makasagot. Ang tagal sumagot. Tagal mong sumagot. Sino ka man? So from now Commissioner. on, nahirap ka sumagot. Ayaw na kitang mapahiya. From now on, lahat ng mga consignee nyo dyan, titingnan nyo kung sino yung napakaraming may parating na makuha na ng mga kargamento, high-valued goods. Linisin nyo po. I-require nyo lahat ng mga consignee na ito na pumunta sa inyong harapan. In person, physical. Pumunta sa bulsa. Pumunta sa harapan ninyo, bit-bit yung kanilang income tax return for the past 5 years, bit-bit yung kanilang bank accounts na merong papasok in and out, deposit and withdrawal. Do that. When you do that, trust me, baka hindi lang 50% ng smuggling, mababawasan. Correct. Baka 100% pa. Of course, meron pang kududugtong. I don't know, siguro alam mo na ito o baka hindi mo pa alam. Halimbawa, si smuggler na Juan, gusto niya mag-smuggle. All he has to do is, magbubukas siya ng isang brokerage na legit. At sa baba ng brokerage na yan, magbubukas siya ng 2 or 3 consignee na legit din. Itong legit na broker at consignee, ito yung magpaparating ng mga legit na kargamento. So makikilala siya bilang legit. On the other hand, magbubukas siya ng another brokerage, ito na yung hausyaw. How And shall? then sa ilalim ng pangalawang brokerage na ito, marami ng galamay
ng mga illegitimate na consignee. Ito na yung pinag-usapan natin. Mhm. Tama? Alam pa na lahat ni Raffy Tulfo. Ngayon, itong si illegitimate consignee, naka-enroll ito. At mga scholar. Siyempre, pag ikaw ay naka-enroll at scholar, Lusot-lusot. kailangan mo siyempre magbayad ng tuition fee. Mhm. Bayad So, ng yung tuition nagbabayad ng fee, yun padulas. ang na-allow na magparating kahit anong kargamento. At kapag mainit na, siyempre, itong si illegitimate broker, pwede nang hulihin. You admit na that exists? Hindi pa rin Alam mo, makasagot. sinabing, naka-enroll? Naka-enroll, ibig sabihin, magpapaalam yon kung ano yung mga kargamento na pwede. Pag nagpaalam siya, hindi siya pwedeng hulihin. Dahil, kilala niya si Dean, kilala niya yung iba't ibang profesor Tama. na pinapasukan niya. Yes, ganun yun. Hanggang sa security guard ng eskwelahan Mhm. para makalabas-masok siya ng gate. Binigyan lang kayo ng example ni Yan Raffy yung dahilan Tulfo. kung ba't hindi matigil-tigil ang smuggling doon sa enrollment. Di ba, sir? Now, let's go back doon sa consignee. Doon pa lang sa consignee, sir, kapag gumawa kayo ng vetting, thorough screening, wala na siguro mag-smuggle. Tatakot na. Dahil, sino ba naman smuggler ang magpo-front, mukha nila, ipapakita sa customs, papakita ng bank account nila, at kapag nagkahulihan, kulong sila. That is the reason kung bakit, time and time again, kahit na marami kayong huli, hindi nakukulong. Correct. Walang Nakasweldo nakukulong. lang dahil sa lack of probable cause. Ilan na ang mga nahuli ng customs at kinasuhan? Ilan na nakulong? Ilan na nabswelto? Bakit? Paano makulong yung patay na nasa sementeryo? Mamahinga na. Paano makulong isang tambay na tumakas na? Paano mo makulong ang isang driver kasambay na nasa probinsya? Yan yung dahilan. And you know that. Di ba? Ikaw nasa Intel. Sige, tanungin kita, alam mo ba yon? O hindi? Sumagot kayo. Kalmado si Senator Raffy dyan. Magsalita. Hindi kayo Sir, we are trying to pinagmumura. verify all those informations that you have been telling us. We're in fact, sir, I joined the Bureau last year from the Armed Forces. We're in fact, the anti-smuggling of the effort of the Bureau so far is the highest in its history, sir, when I joined the Bureau. The highest this year. Yes, sir. Okay. So, nakita niyo na po ang reason, ang ugat kung bakit mataas pong smuggling. the highest, ha? Yes, sir. I'm in the process, and actually, we have case of operation plan undergoing to verify all the process of. Kung talagang seryoso po kayo, umpisa niyo po doon sa mga consignee. Ang dami po dyan. Consignee for sale. Libo po yan. Patapon. Kapag baluktot yung kargamento, yun po yung ginagamit. Pero pag diretso yung kargamento, yun legitimate. Siyempre, walang mahuli. Walang huliin kasi legitimate eh. Umpisa niyo po sa mga consignee. And I know and you know, nakilala niyo po kung sino mga may-ari noon. Tama. Tinuturuan na kayo ni Senator Raffy. Just so happen, these people ay naka-enroll. Alam niyo po yung enrollees, ano? Sabihin, taga-isa po kayo, galing kayo sa isa? Taga-enroll, naga-enroll. Army, sir. Ano pong rango niyo po dati, sir? Major General, sir. Thank you po, Major General. So, I trust your capability na para makahuli ito mga smuggler. Now, I'm helping you and I'm telling you, I'm giving you these tips na para matugis talaga yung mga smuggling activities dyan. Yung tinatawag po na enrollees. Lalo na ngayon po, per months, September, October, November, December, yung 4 na taon yan, tama yung sinabi niyo, mataas po yung smuggling ngayon, and thank you, pag-amin.
Yung 4 na buwan yan, God knows, lahat na sigurong klaseng kontrabando pwedeng ipasok. Dahil dyan po magkakapera ang mga smuggler. At syempre, pag nagkapera mga smuggler, magkakapera na rin po yung mga enrollees. At syempre, yung mga enrollees at scholar, meron pinag-reportan doon. Sino po si Aaron? Do you know that? Kapanyo po yan? Nasa radar niyo po ba yan? Aaron is the number 1 smuggler Oh, sa Bureau of Customs sa kasaysayan ng Pilipinas. Aaron. Pagsamasamahin mo pa mga smuggler ng mga nakaraang panahon since nabuo yung Bureau of Customs up to now, top-notcher po siya. Oho, Who is he? si Aaron. Don't tell me, Major General, sir, na hindi nakarating sa inyo yung pangalang Aaron. He's a person of interest, sir. Very good. So far, what have you done? Kung person of interest siya, anong klaseng investigation po ang ginagawa niyo laban dito kay Aaron? Sir, we are existing efforts to prove that he is really one of smugglers in the bureau, sir. Hindi lang po siya, marami pa po mga smuggler, pero siya po talagang top notcher. So, mabuti naman po at inamin niyo person of interest siya, dig deeper and you'll find out. Lahat po ata ng mga kargamento at ng mga goods ini-import niya. Wow, grabe ah. Sir. Okay. So, Lahat sige. ng Yun lang po mga muna goods. para sa Bureau of Customs. Linisin niyo po. Umpisahan niyo po paglilinis doon po sa tinatawag kong mga consignee, sa mga broker. Pag nalinis niyo po yan, sinisiguro ko sa inyo, mababawasan drastically ang smuggling dyan. And then number 2, tanggalin nyo na po, i-expel nyo na po yung mga scholar dyan Yes, mga scholar tanggalin. nag-enroll sa boys club dyan sa customs. Mhm. At alam ko po, alam niyo yun, sir. Mabuti naman po, kayo po ay napunta na dyan. Mataas po ang respeto ko sa Philippine Army. I have so much respect sa grupo po na pinanggalingan ninyo. Siguro po baka kayo po makasolve nito. I don't know, it depends. Dito po sa Shabu na nahuli, yung sa Subic, wala akong mga kasuhan dito. Ano pong dineclare doon? Dried fish? Sa animal feed, sir. Animal feeds. No, para patunayan ko sa iyo na yung sinasabi ko sa iyo ay totoo kanina. Tingnan mo yung consignee niyan. Hindi niyo ma-identify. At kung ma-identify man, kung halimbawa na nakuha niyo yung consignee, hanapan niyo po siya ng bank account, hanapan niyo po siya ng tax return, wala po kayo makikita. May pattern po. Wow. Yeah. Ngayon, sasampahan niyo po ng kaso. Maaari nga, baka makahon niyo to, maliit na isda ang sampahan ng kaso, yung nagamit lang. Pero yung big time smuggler, hindi po nasampahan. Tama. Tanungin si Maharlika. Po dyan. Sa mga big time smuggler, alam ni Sabi Maharlika. niyo po, bagong ano lang, bagong consignee lang po ito. Mr. Sir, if I may. Yes, sir. Actually, sir, it was identified through a profiling process because it is non-existing. Non-existing. Yes, sir, Tama. first time. Non-existing. And we have doubts when we profiled it. We have doubts that the cargo is really misdeclared and there is something on it. That's why Right. it undergoes 100% inspection, sir. So, there you go. Dapat po, General, pag meron mga bagong bukas na mga consignee, and then nag-import sila ng mga high-value goods, di ba dapat magduda na agad kayo? Yun lang yun. Yun naman ginagawa eh. Magbubukas sila ng bago para patapon ulit nito. Okay. Last question na po para sa inyo sa Bureau of Customs. Ilan po ang nakabinbin na kaso ngayon sa DOJ na sinampahan ng mga smugglers na nasampahan ng kaso?
At sino-sino po itong mga taon to? Ay, nako, custom. Di makasagot. Sagot! Ang tagal. Ano? Meron ba kayong Dapat pinagtatakpan? po, meron kayong accounting, auditing ng lahat ng mga kaso na nakabinbin sa DOJ and on a regular basis. Kaya nga. Monitor niyo po, kumusta na ang takbo ng kasong yon? Wala. Kasi 9 out of 10 na nadidismiss po ata. At kapag meron nakukulong, nakukulong po, release. Yun yung sinasabing fair. Dilis ang nakukulong. Yung mga buaya hindi nakukulong. Ay, nako. So give us a list of cases na pending para mapabilis tayo. Yung listahan ng mga may pending cases. Ito po pala, binigyan ng staff ko. Out of 159 cases, 76 ang binasura ng DOJ because kulang sa probable cause o missing or lack of submission of pertinent documents or evidence. Yan na po yung sinasabi ko. Kaya hindi Wala makasagot namang eh, ang ebidensya. custom. Na pagkakilanlan ng tao, isa na dun. Ang X-ray nyo ba gumagana? X-ray. Paganahin nyo po yung X-ray ninyo. Maglagay kayo ng tao na may integridad, may kredibilidad. Kasi yan yung X-ray ang first line of defense. Dadaan yan sa X-ray, di ba? Dapat, meron kayong tao, sir, sa Intel, nagbabantay sa X-ray na siguraduhin maayos po yung pamamalakad sa X-ray. Kasi pwede naman patayin yan eh. Then kahit na anong ikakarga dyan, lulusot, aprobahan. Lolusot pa rin. Rafi Tolpo, basta may enrollment fees. Sabi mo pa nga, enrollment fees. 159 cases, 76 ang nabasura. Right. So, yung mga natitira po, pakimonitor. Kailangan po talaga may masampulan dahil kapag wala pong nasasampulan, huli po kayo ng huli at wala pong nakukulong, pinagtatawanan lang po tayo Correct. sa ibang bansa. Totoo po yan. Dapat po meron ng pamunti, nakulong sa Muntinlupa by now. Kung talagang ginagawa po ng Bureau of Customs ang kanilang trabaho, kung talagang malinis ang trabaho nila, dapat meron ng kalaboso, pero wala pa rin. Then, Money lang kasi eh. natin. Money. Let's be serious with our job dyan sa Bureau of Customs. Remember, merong anti-smuggling campaign ng ating presidente. Let's help him. Let's help him. Okay, hanggang dyan na lang. O, kita nyo? Sa 179 yun, kanina sinabi ng staff ni Senator Rafi, tinanong niya dyan sa custom, di makasagot kung ilan na ang nakakasuhan. Nadidismiss. Sobrang kalahati nadidismiss. Tingnan nyo. Bakit? Wala eh. Huli ng huli. Yun na nga ang pinagsasabi ni Maharlika. Yung sinasabi ni Senator Rafi na si Aaron, top-notcher na smuggler. Lahat daw ng goods. Inismuggle daw niyan. Parang naririnig ko yan kay Maharlika. Anyway, Senator Rafi, tanungin mo nga si Maharlika. Alam ni Maharlika lahat kung sino ang mga smugglers. Paulit-ulit yan ni Maharlika araw-araw sa vlog niya kung sino yung mga sindikato ng smuggler, Senator Rafi. Pakinggan mo lang isang vlog ni Maharlika, matutukoy mo na. Kaya medyo butata ang mga custom, hindi agad makasagot.
Pasalamat pa nga kayo. Si Rafi ngayon, kalmado kasi ayaw niya kayong ipahiya daw. Hindi siya nagmumura. Pero titingnan nyo sa susunod na hearing yan, pag wala kayong maisumiti sa kanya, titingnan natin. Kasi matagal ko nang alam, mismo si Maharlika, kahit ako noon pa naririnig-rinig ko na yan, na yung custom pira lang ang katapat niyan. Kahit yung pinsan ko noon, na nag-import, bumili ng mga gamit. Yun, sabi nga niya, mahirap pag walang pira kasi malaki ang hinihingi ng mga taga-custom para lang mailabas yung container. Yun ang sinasabi noon ng pinsan ko. Tagal na yun, pero matagal na nating alam yan. Yung mga ganyan, mga taga-custom. Money, money, money. Always money. Kaya yung sinasabi ni Senator Rafi, yung mga scholars dyan, usigin nyo yung mga scholars. Kasi yung nag-enroll doon, pag nabibigyan na ng enrollment phase, wala na. Lusot na. Diyos ko, Diyos ko. Yan. Kaya paano mabago ang Pilipinas? Kawawang Pilipinas. Kaya kahit sino pa ang presidente, kung ang yang pinaupo na leader sa mga ahensya, wala talagang hindi talaga maayos. Kung yung pinaupo ay mga kasabwat nila, walang mangyayari. Kaya dapat talaga, Senator Rafi, tutukan mo talaga itong smuggling na ito Kasi ito ang isang nagpapahirap sa bayan natin, itong mga smugglers. Hanggang dyan na lang. Bye-bye.